sa lupa na mayroong nagmamahal, nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kung sakaling maririnig mo ang mensaheng ito, Isa ka maaygid nga aga. Good morning sa inyo tanan. Welcome sa aton nga morning Daily Bread broadcast. Kag salamat sa Ginoo sa nigid nga adlaw nga ginhatag niya sa aton nga makabalik kita sang sobra isa ka semana nga wala kita nakahimo sa aton nga morning Daily Bread broadcast. Kag welcome sa sinigid nga aga sa aton nga Daily Bread broadcast. Kag kabay pang mangindako ining pagpamaayo sa imo kag sa imo panimalay. kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin Okay, sa tanan naton yung mga tagpalamati. Good morning gid sa inyo tanan and madamo gid nga salamat no nga nakabalik kita siligid nga aga. Salamat gid sa inyo nga mga prayers. kilala si Kristo. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Hangad namin ang kaligtasan mo. Hangad namin ang kaligtasan mo. Okay, sinigid nga aga aton nga pagasugdan no nga aton nga pagpumalandong sa pulong sa Ginoo. Maga-pray ana kita. Ginoo, salamat gid sinigid nga adlaw. Salamat sa pagtugot nimo nga makabangon kami, makabugtaw kami kag makapadayon kami sa himo sa mga bulaton. Labi na Ginoo sa nga adlaw sa pagpakaon sa amon nga kalag, sa amon nga espirituhanon nga pagkabuhi kabay Ginoo nga mga malig-on, mangin mabakod kami sa pagatubang sa kung ano man nga mga pagpanghangkat sa sini nga adlaw. Kag kabay Lord, nga ikaw gid Ginoo magapakamaayo sa tagsa ka mga nagapamati. Kag hulat sa sini nga programa. Kabay Lord nga mangindako ini Ginoo nga pagpakamaayo sa tanan nga mga nagapamati. In Jesus name I pray. Amen. Welcome sa aton nga morning delivery broadcast. Kag in continuation no sa aton nga pagtuon sang nagliligad nga mga simana which is nga gintunan naton Jesus the way. Sining aga tunan naton Jesus the way out of religious confusion. Damo sa aton sang confused no about sa madamo nga mga pagtuluhan, madamo nga mga pagpanudlo kag some of us nabudlayan na kung ano gid bala, sino gid bala ang matuod kag kung ano gid bala ang kamatuoran kay ginatawag kay ti kung imo pamatian may mga manunudlo pa diyan nagambal nga kami ang insakto, may mga madamo nga manunudlo nga nagasiling nga kami lang gid ang makaluwas, kami lang gid ang dalan, kami lang gid ang pamaagi sang kaluwasan. Sa bagay nga ang Biblia wala sang may ginatudlo nga relihiyon nga siling naton makaluwas. Ang Biblia nagatudlo sa aton nga there is only one nga makaluwas sa aton sa idalom sa langit kay sang duta, amo ini si Kristo Jesus. He is the only way to salvation.
kag wala na sang liwan pa, wala na sang iban pa nga ginatudlo ang pulong sang Ginoo. Kag kon wala ikaw nagapati sini, then ang imo mga pagpati, ang imo ginapatihan, it is all fake. Piki ang imo ginapatihan kag hindi matuod. Kung ikaw nagapati nga si Kristo Jesus wala sa iya ang kaluwasan. So ang tanan nimo nga ginapatihan wala pulos, no? Hindi matuod. Kung hindi ka magpati nga si Kristo Jesus amo ang kaluwasan. Pero kung magpati ikaw nga si Kristo Jesus amo ang dalan, amo ang kamatuoran kag amo ang kabuhi, now na sapwan nimo ang matudtuod nga kamatuoran nga dira lang gid sa kay Ginoong Hesus. Now, Jesus the way out of religious confusion. Damo sa mga tao nga nagahandom sila nga magsunod kay Kristo Jesus, and a multitude of denomination, conflicting doctrines, naga-practice sila kag some of them naga-profess nga Kristohanon kuno sila, they are Christians, but makita naton nga ang reality of being a Christian hindi nimo makita sa ila kabuhi. So ini nga mga denominational, may ara nga mga denominational divisions, it is in keeping with the spirit of the New Testament, that it implied the idea sa ginambalbladra ni Kristo Jesus, no? Sinya that I have that they also all may be one, as you the Father are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So even si Jesus Christ nagpangamuyo siya sa ginatawag naton unity. He prayed fervently for unity sang iya mga kaanakan, that there will be unity in every believers, sa tagsa ka mga tumuluo ni Kristo Jesus. Wala si Kristo Jesus nalipay sang ginatawag naton division sa simbahan nga maga-divide, no, ang iglesia. But Christ prayed for unity. No, nga mag-isa kita sa kausa ni Kristo Jesus. Ang aton gidiyang handumon upod sa mga kaupod naton nga mga tumuluo nga mag-isa kita sa kausa ni Kristo Jesus. Mag-isa kita dira kay Kristo Jesus. Si Pablo condemn niya ang ining religious nga division. So niya, now I plead with you in 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 13, I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you speak the same thing, that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. Tantawab lang ninyo mga utod, ang handom gid ni Jesus Christ sa aton kabuhi subong nga mga Kristohanon. Now, damo-damo kita nga mga grupo diri sa Pilipinas and even in other countries, sang ginatawag naton religious sect, o kon nagakalinlain nga mga sikta. But looking at the Word of God, amo gali ini ang nagapaisa, no, sa aton kon ang aton pagtuo, pagkilala kay Kristo Jesus isa. Isa ang pagpati naton nga si Kristo Jesus Dios, isa ang pagpati naton that Jesus Christ is the only way to salvation, that it is by God's grace and by faith nga ang tao maluwas, ang tao makadangat sa kaluwasan, kag paagi ini sa iya paghinulsol, pagtuo dira kay Kristo Jesus, nga ang kamatayon, ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus tuman
nga magbayad sa aton mga sala, agtubo sa aton nga mga sala, hindi sa aton maayong buhat, hindi sa aton mga binuhatan, hindi sa aton pagkip sang kasuguan o kon tungod kay maayo kita nga tao. But it is because we believe that Jesus Christ, He is the only way, He is the truth, and He is the life. While some denomination, yung mga leaders, taga-justify sila sa ila existence. We know that the religious confusion does not come from God. Ang ilang pagka-confuse, ini wala naghalin sa Ginoo. Because God is the author of peace and not confusion. Ang Ginoo naton amo ang author sa ginatawag naton kalinong. Kag hindi sa ginatawag naton pagpangduha-duha, confuse. Now, in 1 Corinthians 14 verse 33, nagasiling, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Ang religious strife, it is indicative of carnality and the work of the flesh. Ang ilintindihanay o kung wala nagaintindihanay, isa ini ka trabaho sang unod nun nga pagkabuhi, unod nun nga gawi. Silingan isang Bible in 1 Corinthians 3 verse 3 to 4, for you are still carnal. Ambot silingon kun nga ang may mga tumuluo sa sulod sa iglesia nga hindi naton maintindihan. May mga tumuluo sa sulod sa iglesia nga salawayon sa gihapon, may mga tumuluo sa iglesia nga ginakontra ang trabaho sa Dios, ginakontra ang pastor, ginakontra ang iya utod sa Ginoo tungod sa ginatawag naton carnal nga klase sang kabuhi. Ambot sa lingon nga tungod sa ginatawag naton fleshly nga kabuhi, unod nun nga kabuhi. Silindri, for where there are envy, may ara pa Japon nga envy, kaibog, strife, wala pang intindihanay, dumot, kontra, hindi maintindihan. And division among you. Are you not carnal, behaving like mere men? For when one says, I am Paul, and another, I am Apollos, are you not carnal? So nagapakita ini, nagapahayag ini sa ginatawag naton carnality, sang espiritu, sang unod nun nga espiritu. Kabuhi sa unod nun. Kaintindihan naton nga kung may mga Kristohanon nga nagakontra sang buluhaton sang Ginoo, may Kristohanon nga mahisaon, may Kristohanon nga bugalon, may Kristohanon nga tikalon, may Kristohanon nga dosisino sa sulod sang simbahan, ina nga Kristohanon karnal. O unod nun kay nagakabuhi sa unod nun nga pagkabuhi. Ang nagagahom sa iya, ang iya kugalingon, hindi ang Ginoo. Silin sa Bible in Galatians 5 verse 19 to 21, now the works of the flesh are evident. Ang kabuhi nga nagakabuhi sa unod, amo ini, which are idolatry, fornication, uncleanness, lowness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousness, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresy, envy, murders, drunkenness, rivalries, and like all sa sining nga mga gin-mention diri sa Galatians. Ambot silingon mga utod. Kung nga ang may ara nga ginatawag naton religious strife, and that are indicative sa ginatawag naton carnality tungod sining mga practices sa mga tao. It seems that they are religious. Sila ka religyoso sila, but they hindi ini makita sa ilalay. Hindi makita sila kabuhi. It seems nga
matuod sila na sila ari kami sa kamatuoran pero hindi makita sa ila because they are still practicing. So ginatawag naton worldly lifestyle. Kalibutanon nga pagkabuhi. Sila ari sa amon ang kamatuoran pero hindi man makita sa ila ang kamatuoran. The answer still ara sa ila ang kitawag naton religious confusion. Still they are confused. So even so, it is possible for people today to simply be Christians but not a contributor to the denominational division of today. Nantawan mo naton mga utod ang example ni Jesus Christ. The example of Jesus. Makita naton diri ang example ni Jesus that the religious climate of his day. The religious climate of his day. So when Jesus came to this earth, ang mga Israelites were living under God's law nga ginahatag ni Moses sa ila. Kag sa sina nga kasuguan, ang Ginoo wala nagatag no sa any provision for the division of his people into religious sect or parties. Ang Ginoo wala nagpahanugot nga may ara nga pag-divide, no? Sang iya mga katawhan sa nagkakalinlain nga relihiyon o kon parties. Yet by the time of Jesus, ang mga Hudiyo nagpurma sila sang nagkakalinlain nga mga religious parties. Tantaw naton kung ano ini nga mga religious parties no ang ilang nga ginpurma sang tion ni Christ. Yet by the time of Jesus, the Jews had formed several distinct religious parties. Nagporma sila sang nagakalinlain nga mga religious parties such as Pharisee. Ang mga Pharisee, ini sila mga conservative. Mga conservative ini sila. Ining mga Sadducees, sila ya mga tama naman sila ka liberal. Mga tawag naton ini sila nga mga modernist no sa ilang nga mga tion. Winas taki ko sa akon nga sinusitis. So ining mga Pharisee, Sadducee, they are mga religious parties. Mayara pagid nga mga essence, mga radical isolationist. Ini sila ya mga wala sila pakigbahin. They don't belong to either Pharisee or Sadducees. Ini naman ang mga Herodians kag mga Zealots. Sila naman ya ang mga political religionists, no? Mga ara sa politics, no? Ara sa politika. It seems nga nagapakita sila that they are religious leaders. So it was assumed that all who were serious about religion nga mag-associate sa ila tagsa-tagsa ka mga grupo. So amo nang klima, amo nang climate sadto nga tion. And he maintained a non-sectarian relationship with God. Gina-maintain nila ang ila pagka non-sectarian relationship with God. To which ining a group
nagapakilala that they belong to Jesus. And he belonged to none of this group. But ini nga mga grupo, wala diri na belong si Kristo Jesus. Wala gid diri na belong si Kristo Jesus. Impact kung naimbo lang tawon sa history, sila ini nga mga grupo ang nag-condemn kag crucify, nagasinggit nga ilansang si Kristo Jesus. Instead, he maintained a non-sectarian relationship with God to the very end. Ang mga Israelites, living at one time when the law of Moses was still in effect sa ila life. And he was simply an Israelite or Israelite. Dugang pa sini, nag-encourage siya that all is to live by the law while still ini nga mga kasuguan effect epekto pa sa kabuhi ng tao. Amo na siling diri sa Bible in Matthew 5:17-20, and let me read to you in 2 verses, 17 and verse 18. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. But assuredly I say to you, till heaven and earth will pass away, and one jot or tittle will by no means pass from the law till all be fulfilled. Amo nang ambali Christ, ambali Ginoong Hesus. Nga ang tanan matuman. In other words, Christ encouraged all to simply be what the law of Moses intended them to be. Christ encouraged them to follow what the law requires. Kaya mo gibanagin mando sa Dios, no? Tumanon kung ano ang ginhambal sang kasuguan. But in fact, ginhambal ini sa mga katawan sa Ginoo, mga Israelites, mga Hudiyo. Iti dirigid man ni sa ilayan nagsugod ining 10 Commandments na ginhambal sa Ginoo. So what would Jesus be today? Baka siling bala kita nga si Jesus Christ, he is a Baptist, or he is a Catholic, or he is a Presbyterian, he is a Methodist, or anything nga ma-mention naton. Kung si Jesus Christ, he was simply an Israelite, then baka siling bala kita nga si Christ, he is a Christian today. Now, the disciples were called. Kintawag sila nga mga Kristohanon. It means nga hindi sila RC, hindi sila SDA, hindi man sila Iglesia ni Cristo, but they were called Christians. In the first place, gintawag sila nga mga Kristohanon, Christians. Sa Bible, in the book of Acts, before sila gintawag nga mga Kristohanon, gintawag sila the way. Sila amo ang way, sila amo ang pamaagi, sila amo ang dalan. Ini mga follower of Christ, gintawag sila nga mga disciples, followers, and they are called the way. And then, they were called Christians. Lantawab lang ninyo sa book of Acts chapter 11 verse 26. Sige siling, and when he had found him, and he brought him to Antioch, so it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were called Christians in Antioch.
Bira na karon nagapa-identify sila sang ila kaugalingon subong nga mga Kristohanon didto sa Antioch. They were called Christians. Anong ganang meaning sa Christians? Christians are follower of Christ. Christ. Kung silingon, kung wala si Kristo sa imo, you are nothing. Okay? Kuwaabala ang Christ sa Christian. Kaya ang bilin sina, I am. You are nothing without Christ. So ang example diri nga ginpakita ni Christ, it is clear. What God originally intended under the law, which is in effect, since in the New Testament, the law of Christ, nagapakita ini. So yet to those who are without law, as without law. Not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. The disciple of Christ were called Christians. Gintawag sila nga mga Kristiyano. Not only should we be content with being called Christians, we should also be concerned with just being Christians. Nothing more and nothing less. But how can we be sure that we are simply Christian, members of the church? Mababasa naton diri. The Lord's church, this is promised by Jesus. Ginsaad ini ni Kristo Jesus that it is being said in Matthew 16 verse 18, ginambal niya kay Peter that on this rock I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. Now, Jesus promised to build His church. Si Christ nagsaad siya nga siya among magapasad sa iya nga iglesia. Ang pulong dira nga church from the word ecclesia means called out group or assembly or congregation. Isa ka grupo nga ginluwas ang Ginoo. Called out from darkness to light. Jesus promising to create His group of people who have been called. Gintawag sang Ginoo. Sa diin gintawag, hindi gintawag nga kung ano nga sikta. Kundi gintawag sa kaluwasan. Called out people. Gintawag sang Dios gikan sa kadulom pakadto sa kapawa. Gin-establish bala ini nga pagwali sa gospel that kung paano ining pagtawag sa aton nag-take place. According to Paul, we are called by the gospel. Called by the gospel. Sila sa Bible in 2 Thessalonians 2:14, for to which He called you by our gospel, for obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. What is the gospel? What do we mean by the word gospel? Ang pulo nga gospel gin-define ini sang 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. Nga ang gospel ni Kristo Jesus, nga si Kristo Jesus nag-antos, ginlansang sa cross, napatay, ginlubong, kag sa ikatatlong adlaw na banhaw siya, kag nagkayab pabalik sa langit. He ascended back to heaven and He promised that He will come again. And that is the gospel. That is the good news of Jesus Christ.
Amo ng gospel nga ginatawag. Kung ang imo simbahan nga ginatuuhan, kag ginasimbahan, ginadangpan, wala ini ang ginatawag naton gospel. It means wala kag hindi ina ang matuod nga iglesia. Hindi ina ang iglesia nga ginpatukod ni Kristo Jesus. Tungod kay ang matuod nga iglesia nga ginpatukod ni Kristo Jesus may ara maayo nga balita. May ara nga good news. And what is the good news? The good news is the Lord Jesus Christ. Di nga ang masiling ka nga matuod nga iglesia ang imo simbahan kung wala man gani nagawali na hanungod kay Kristo Jesus. Wala man gani nagapati na hanungod sang sakripisyo pag-antos kamatayon ni Kristo Jesus sa iya pagpalansang sa cross kag sang iya pagkabanhaw kag sang iya kasaad sa ato that He will come again. Kung ang ina nga iglesia wala nagapati sang sina nga kamatuoran, it is not the true church. Hindi ina ang matuod nga simbahan. But rather you deny the gospel. You deny sang kamatuoran. Dibla? Amoy na ang matuod mga abyan. Ang matuod nga grupo nga ginpatindog sang Ginoo, amo ining grupo nga gintawag sang Dios sa kaluwasan. Sa kaluwasan. Paagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Sa iya maayo nga balita, the gospel. On the first Pentecost, after the ascension of Christ, mapkita naton dira ang preaching ni Pedro sang pulong dira nga called out to those who were willing to express sa ila pagtuo dira kay Kristo Jesus. Anong wali ni Peter dira sa Acts chapter 2 verse 28 to 41? Then Peter said to them, "Repent, and every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is to you, to your children, and to all who are afar off, as many." Ginhambal gid dira esang pulong sa Ginoo mga utod, mga kauturan, that those who were willing to express ang ila pagtuo kay Christ and receive the gospel, the good news of salvation, are called up. Sila imo ini ang mga tao nga nagtuo sa kay Christ. To what and by whom they were added? They were added to the church daily. Kita naton utod. Damo sa mga religious group nga nagasiling nga kung mabunyagan ka, kung mabaptize ka, Christian ka na. Ang imo pagbaton, pagtuo kay Christ, kulang ina kung hindi ka matugmawan. That's not true. Hindi na matuod. Because ang Bible nagasiling that the moment you believe the gospel of the Lord Jesus Christ, you belong to the church of God. Universal. To the universal church, you belong to the body of Christ. We find the answer in verse 47 that the Lord added to the church daily to those who were being what? Being saved. The day of Pentecost was the beginning of the Lord's church.
his ecclesia sa adlaw sang Pentecost. Digto nagsugod ang simbahan nga ginpatukod ni Kristo Jesus. Book of Acts. Dira nagsugod ang assembly, ang pagtililipon sa mga Kristohanon. This called out assembly or group was created when the gospel was proclaimed and the people responded to it. Kita mo utod kung sa diin nagsugod ang simbahan. Sa tapos nga si Kristo Jesus nagbalik, nagkayab palangit. Digto nagsugod ang simbahan, kag digto nagsugod ang pagtililipon sang mga tumuluo ni Kristo Jesus. And they are called the way and the Christians. Gintawag sila nga mga dalan, pamaagi, o kon mga Kristohanon. Gintawag bala dira sila nga RC? Wala. Ginatawag bala sila dira nga SDA? Wala. Ginatawag bala sila dira nga Iglesia ni Cristo? Wala. O kon ano man da nga mga religious group? Wala. They are called Christians. So the expanded through preaching, nag-expand pagid ang ila mga kaiglesia,hanan, ang Iglesia ni Kristo Jesus, ang ginatawag naton Kristohanon, the church na gin-establisar sang mga tumuluo kag ni Kristo Jesus dira sa Book of Acts. They were expanded through the preaching of the gospel. At the first, the church existed only in Jerusalem. Nag-exist ang church digto sa Jerusalem. So as the gospel, naglaplaag ang gospel, ang mensahe, the people responded to it. The groups were saved people in various cities. Kag nagtililipon sila. Its group became known as a church in a local sense, in contrast to the church universal, which is made up of all saved throughout the people. Ining ginatawag naton universal church, it is made up of people who are being saved. Amo na nga makasiling kita, we are member of the body of Christ universally. Sa tanan nga nagtuo kay Christ, kita membro sang Iglesia ni Jesus Christ. Universal member of the church nga ginpasad ni Christ. For example, during sang first missionary journey ni Apostle Paul, madamo sa mga churches nga na-establish, no? Na-establisar in the Book of Acts chapter 14 verse 21 to 23. And when they had preached the gospel to the city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, saying we must through many. Panimabasahon pagida ang extended na verse. So by simply teaching the gospel of Christ, a local church was formed when those who obey the gospel and join together in the work and worship. Paano ini na-establisar ang simbahan? Na-establisar ini ang simbahan paagi sa gospel. Kung ang imo simbahan wala ini na-establisar sa gospel nga ginawali, ginatudlo sang mga disciple ni Christ, ang imo simbahan piki kag sala. Nya, tungod ka ina ginpatindog sang tawo
ginpatindog sa indi mensahe sang Ginoo, kundi mensahe sang tao. The church were established through the preaching of the gospel. Ay dira nagsugod ang paglaplaag sang maayong balita. Kung sakaling maririnig mo By simply the gospel of Christ, a local church was formed when those who obey the gospel joined together in the work and worship. And they were edified through the apostles' doctrine. Though united in Christ, these local churches were independent at any human association or federation of churches. They were independent. Ang ila tagsa-tagsa ka mga kaiglesyaanan, they were independent. Amo ina nga ang church naga-define sa ginatawag naton self-propagating, self-educating. hangad namin ang kaligtasan mo. Kaya makita naton nga ang produkto sini magabunga tungod sang pagpangwali sang maayong balita ni Kristo Jesus. Sometimes this teaching by the apostles was done directly, and other times by appointed by some of their leaders. So, line 3, for this reason I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ as I teach everywhere in every church. That's Apostle Paul. How Apostle Paul sent Timothy to preach the gospel, preach the good news, to educate the people. So, kung aton basahon ang Bible, naghambal ang Bible about sa local church. Patun-an naton nga by responding to the gospel and by paying close head to the apostles' doctrine, makita naton that people in the first century were able to be called Christians only. Without all the confusion prevalent today. Ang mga tao subong, mga relihiyon subong, ang ginawali nila, ila reliyon. Oh, ila relihiyon. Gina-preach nila ang ila reliyon, so hindi na iya matuod. Kag wala na iya gina-promote sang Biblia, sang Diyos. Ang matuod giya abyan, we will abide to the word of God. Mag-a-abide kita sa pulong sang Ginoo. Sa pulong sang Dios. We will abide to the word of God. Ganong ginambal sa pulong sa Ginoo. Ang simbahan nga wala wali sang gospel. Piki na ang simbahan. Piki na ang simbahan. Ang simbahan nga nagawali sang gospel, kag naka-intindi sang gospel, amo nang simbahan nga matuod. Kag hindi ka mag-confuse sa ginatudlo kasi nakasimbahan. Kay in the first place, sang ginwalihan ka sang gospel, wala sila nagwali nga kami baptist kami amo sini. Wala. Diba? Mga utod, kami nagasugid sang kamatuoran. Kag wala kami nagapresentar sang amon relihiyon. I am presenting to you the gospel, the message, the work of Christ, the finished work of Christ on the cross. Wala kami nag-present sa amon reliyon kung ano man da ang ginapresentar namon para maganyat kamo, para mag-upod kamo sa amon. I'm presenting to you the gospel, the good news of Jesus Christ. So ano ang way out of religious confusion?
agud nga makagwa ikaw sa ginatawag naton pagka-confuse. Kay duga-duga-duwa na ikaw, to hindi na ikaw kaintindi kung anong matuod. Anong way out of religious confusion? Para makagwa ikaw sa imo reliyon nga nagahatag sa imo sang confusion. Una, accept the call of the gospel. Accept the call of the gospel. Remember, Christ called us into His ecclesia. Ang Diyos nagtawag sa iya, sa aton, sa imo, sa iya ecclesia, sa iya church through the gospel. Ang Diyos mismo nagatawag sa imo nga mabilong ikaw sa iya iglesia o kung church. Pagkamalaga ng iglesia, tuginan siling kita, called out. Kinahanglan nimo nga mag-respond to the gospel, to the message of the Word of God. Again, ito na ako ng gospel nga ginatawag. Agad nga maging membro ikaw sa panimalay sang Dios universally, and if you want to be a member to the church locally, you must first believe the gospel. Ano na? Si Christ nag-antos, naghalad siya kagulingon, nagpalansang sa cross. Napatay, ginlubong, kasi katatlo adlaw na banhaw. And then sa tapos, kung nabanhaw siya, nag-minister siya sa kalibutan, and then nagkayab siya pabalik sa langit. And He promised to us that He will come again. Nag-amo nang ginhambal sa puno sa Ginoo. Ara na sa Bible. Now, that is the gospel. Amo ina ang gospel nga ginatawag. Wala kami nagasiling nga amo ni amo reliyon, amo ni ang pamaagi, amo ning pamaagi, amo ning reliyon. Dapat sulod ko mo sa reliyon namon para maluwas ka. Hindi. I'm presenting to you the way of religious confusion. Accept the call of the gospel. Mga abyan, nagapamati ka mo sa inyo radyo subong ni adlaw. Mag-replay ka mo sini nga mensahe sa Facebook. Amo ning way out. Pagra makagwa ka mo sa inyong pagka-confuse, sa inyong ginatuuhan, sa inyong ginasimbahan, sa inyong ginaupdan nga grupo. Accept the call of the gospel. Remember, we can begin by obeying the same instruction that Peter gave the day of Pentecost. Anong instruction ni Peter? Then Peter said to them, repent. Let every one of you repent. Di sa tapos nga maginulsol ka sa imong mga sala, nagtuo kay Christ. Nung himuon mo para masunod nimo ang Ginoo. Because the first steps to obedience is baptism. Hindi parang maluwas ka. First steps of obedience na iya ang baptism, hindi na iya kaluwasan. Eh, hindi ka pwede itugmawan kung wala ka naluwas. Dapat maluwas ka gid before ka tugmawan. Di ang imo pagpatugmaw, isa ina ka una nga tikang sa imo nga pagsunod kay Christ. Pagsunod sa iya kabubuton. Okay? Kag ang baptism, it is a membership sa church. Membership. Sa local church, local church. Because you are already member of the universal church. And you want to belong to a local church sa simbahan. So that's why nga the church ang baptism para sa amon is only a membership sa church, local church. In order nga makaparticipate ikaw sa church work, sa church nga mga buluhaton, you must be a member. You must be a member. So, another one is repenting our sins, being baptized by the remission of sins. When they received the same blessing as did three
1,000 soul added to the church daily. Pagwali ni Peter. And by being saved in this manner, we know that the Lord truly add to His church. Just He added them. He added to the church. Anong natabo sa mga tao nga nagkalalawas? They were added to the church. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily to those who were being saved. Kining mga tao nga nagkalalawas, ginadugang sa Ginoo sa simbahan, sa iglesia. Di anong matabo sa imo? Luwas ka lang pero wala ka nagpamembro sa simbahan. Hindi niya pwede. Ang pagtawag sa Ginoo sa aton, itawag niya kita sa kaluwasan para mag-alagad sa iya. Para gamiton ang aton kabuhi sa pag-alagad sa Dios. Sa diin, agi sa iglesia. Nga aton ngin kabahin kita sa isa ka local church. Mangin membro kita. Accept the call of the gospel. So, amo na ang una nga way out of religious confusion. Ikadua, follow the example of the early church. Sundo nato ng example sa early church. The early Christians continued steadfastly in the apostles' doctrine. Nagapadayon sila sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, apostles' doctrine, fellowship, and breaking of bread and prayers. Amo nang ila ginahimo. They join no other religious organization. Neither should we. In Christ, we are automatically united with all others who are in Him. As member of the Lord's Church, we should study carefully the New Testament description of the church that continued steadfastly in the apostles' doctrine. And this is the description is found in the book of Acts and in the epistle. It is here that we will find instruction from the Lord's apostles on how to worship the Lord acceptably. Dire naton makita kung paano naton simbahon ang Ginoo nga ang aton pagsimba sa Dios batunon sang Ginoo. Base ang nagasimba lang kita kay aton pag-worship sa Dios hindi mabaton bala. To be spiritually, scripturally organized as a local congregation. Ang aton pagtililipon, hindi ini na base kung ano ang aton nga mga ginatawag naton bala nga religious nga pagpati o kon seremonya kundi ini nabase sa pulong sa Ginoo. Sa aton nga pagkabuhi and we are to work together as Christians nga magapalapnag sa maayong balita ni Kristo Jesus through the word and through example. It means through our lives. Since nga ang mga apostles were guided by the Holy Spirit, we may be sure the instruction nga ginhatag ini sa Ginoo sa aton. If we duplicate the early churches by following the apostles' instructions, we will simply be Christians and we can be certain that the Lord is pleased with us. So as Jesus said to His disciples or to His apostles about those who would receive or reject their instruction, siling di sa pulo sa Ginoo, he who hears, you hears me. He who reject, you reject me. He who reject me, reject him who sent me. Now, utod kami gugma as I close this message this morning, simply being a Christian, we are duplicating a New Testament congregation. It is not as difficult as one might think. Kasi nagpanguna-una kita budlay na. Sundo naton ang i-duplicate naton ang New Testament congregation, budlay na.
Yes, there are literally thousands of such congregation throughout the world. Damo sa mga kongregasyon, thousands of congregation sa bugos sa kalibutan. There are likely one in your area right now. Sa imo nga area karon nga pwede nimo i-contact, pwede nimo ma-locate malapit sa imo nga nahamtangan karon. Ina nga iglesia, ina nga simbahan nagatudlo sang pulong gid sang Ginoo, purely the word of God, not the religious ritual or church doctrine, but rather the gospel, the pure gospel of the word of God, the gospel of Jesus Christ. Kay ina nga church, amo na ang church nga dapat mabilong ka. Amo na ang church nga dapat mangin member ikaw sa sinaka church. Because that church purely preach the word of God. Hindi kay nagawali sila sa ila reliyon, kundi nagawali sila sang pulong sang Ginoo. Kung may simbahan nga nagasiling nga kami lang ang mga luwas, kami lang ang simbahan nga pamaagi, sa amon lang kamo maluwas, sa amon lang kamo makadangat sa kaluwasan, that church is a fake church. Ina nga simbahan, piki na nga simbahan. Kay ang tuod nga simbahan nagawali sang pure gospel ni Jesus Christ. Wala nagapresentar sa iya reliyon, kundi ang ginapresent niya ang gospel ni Jesus Christ. Ang gospel ni Jesus Christ. So, if you have not yet responded to the commands of the gospel nga ginwali ni Peter, nga kamo maghinulsol sa imong sala, repent every one of you sa inyong mga sala. Kung kamo wala pa ka-respond, respond right. Believe in the gospel of Jesus Christ. Believe in the gospel of Jesus Christ. Silang sa Bible in Acts 2 verse 41, then those who gladly received His word and were baptized, that day about 3,000 souls were added to them. Ang luyag lang sang Ginoo sa aton kabuhi mga utod, mga hinigugma, is that He will respond to the gospel message. Amo nang way out sang religious confusion. Grabe, confused ka katama sa imong ginasimbahan, sa imo church, nga ginasimbahan every Sunday, sa imo simbahan nga ginaupdan. Kung ina nga simbahan wala nagawali sa gospel, wala nagawali about kay Christ, about sa pulong sa Ginoo, kaya ang ginatudlo sa inyo, work, law, kung ano man da, nga mga dapat ninyo himuon, nga maayo nga butang para maluwas ka mo, that church is a fake church. That church, it is not the gospel church. It is not church, it is not the church nga nagawali sa pulong sa Diyos sa kabatuan. But rather, they hide the truth from you. Amo nang masubo, gina-hide nila, ginatago nila ang kamatuoran sa imo. Eh kung masapuan mo matuod abyan ang kamatuoran, you will be surely turned. Talikdan nimo ina nga simbahan. Ihadlok na sila nga talikdan nimo ang imo simbahan. That is why they hide the truth from you. Hindi sila gusto nga iwali, mabatian nimo ang matuod, ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Kami nga mga pastor, if we are not preaching the true gospel, manabat kami sa tubang ato Dios. Sabton namon sa Ginoo ang amon nga pagtago
sang kamatuoran. And that is why this morning mga utod kag mga hinigugma, I want you to know that the true gospel is the Lord Jesus Christ. He died for you. He sacrificed His life for you. He offered His life for you. He died on the cross. Napatay siya dito sa cross. He was buried. Yet in the third day, He rose again. And He promised to us, He will come back. Nagsaad siya sa aton nga magabalik. Amo nang saad ni Christ. The church, the true church, nagawali sa pure gospel ni Christ. Biblia, Bible. Kung matuod ang imo church nga nagawali sa Bible, why is it that they hide the truth? Kung matuod nga ginawali nila ang Bible, nga ginahide nila ang truth. Kag nga ginadeny nila si Jesus Christ. Kag ang kamatuoran. Kag ang simplicity of the gospel. Nga. Because they don't want you nga magtalikod sa ila simbahan. Hindi sila gusto nga magtalikod ikaw sa ila simbahan. So, mga utod, I hope ma-determine nimo that this true church ini nga simbahan matuod tungod nagawali ini sang gospel ni Jesus Christ. So, kabay pa ang Dios magpakamaayo sa imo sinigid nga adlaw mga abyan, mga utod. And thank you so much sa imo gid nga pag-upod sa aton sa sinigid nga adlaw sa aton nga pagwali sa pulong sang Ginoo. And may the Lord continue to bless us. Good morning kay Pastor Efren Astrologo. Good morning sa iyo, Pastor. Kung sa imo panimalay, magiging niya aga. And God bless you also kay Arnil Catanos. Good morning. Kay Ha Ilunga. Ang ni sino ni si Ha Ilunga. Good morning man sa imo, Kay nung Gisrael Kagod. Good morning. Kay Brother Aser Catanos. Good morning. Kay Raimundo Kalumag. Good morning. And good morning sa tanan naton nga mga abyan bala, nga naga-upod gid sa aton nga program, diri sa aton yang live nga program sa radyo. Iti amo niyang aton yang way, pamaagi nga kung sa diin mawali naton ang pulong sang Ginoo. So, God bless sa aton yung mga tagpalamati, and I hope the Lord will bless you sinigid nga adlaw. Thank you so much kid sa inyo pag-upod sa aton. And good morning kay Pastor Rainiel Valdez dira sa Sipalay, Mina, upod kay Ma'am Helen kag sa akon iyado dira. Good morning kag sa mga tagpalamati dira sa Mina, sa Gospel Herald dira sa Mina Gospel Radio. Good morning gidra kay Pastor John Alico dira sa Payawan. Good morning sa imo, amigo. Good morning dira kay Pastor Mark Padilla dira sa Kanduni. Upod sa aton nga mga abyan dira nga mga pastors and workers. Kay Pastor Jubel Imburnisa dira sa Banga. Kay Maninoy Ramonito Kanyabati dira sa Banga. Good morning kag sa mga tagpalamati naton diri sa Mulubulo kag sa palibot sa mga barangay diri sang Kawayan, sang Sipalay, sang Kanduni, Bayawan, Hinubaan, Kabankalan. Good morning kay sa tanan nga nagapamati sa aton Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning kag sa outside the Philippines. Good morning and thank you so much sa inyo gid nga pag-upod sa aton sa sining program. Ang Dios magpakamaayo gid sa inyo tanan. God bless you and good morning sa inyo tanan.